Okay, magandang umaga po sa ating lahat at meron po tayong ire-react na isang video kung saan itong si Mayor Isko Moreno ay in-interview siya sa mga banateros headed by Banat Bay. At kilala naman natin itong si Banat Bay at itong mga banateros ay dati po itong mga kumampi ni Mayor Isko Moreno nung time na tumakbong presidente si Mayor Isko kalaban sina VP Sara at si Bongbong Marcos. Siyempre, kalaban ng partido. Okay? That's what I mean. Kasi kalaban po si Bongbong Marcos at si Mayor Isko. So ang sinusuportahan ng mga banateros ay si Mayor Isko Moreno. Ngayon, maganda pong pag-usapan natin itong interview ni Mayor Isko kasi po isa sa mga tanong ng mga banateros ay patungkol po sa usaping korupsyon, in particular itong si Bongbong Marcos. Marami ang nagsasabi sa comment section, ano ba itong si Mayor Isko Moreno? Bumalingbing na ba ito? Kasi kung maalala po natin, si Mayor Isko Moreno ay dati po itong kinikriticize niya si Bongbong Marcos. Okay? Nung time na sila ay kalaban sa pagtakbo sa pagiging presidente. Kinikriticize talaga ni Mayor Isko. No? At naiintindihan natin yun kasi part yun ng campaign na mga kanilang mga reaksyon, opinion sa bawat isang mga kalaban nila. Ngayon, noong tinanong itong si Mayor Isko Moreno dito sa interview nila, parang sa interview na ito, parang hindi natin masabi na si Mayor Isko is against the administration. Tapos, titingnan natin, okay? Titingnan natin ang mga reaksyon ng mga banateros. Titingnan natin ang reaksyon dahil si Mayor Isko Moreno, sabi niya dito, isa sa mga highlights na sinabi niya dito, para sa kanya, sa ngayon, wala raw kasalanan si BBM dito sa mga korupsyon na nangyari sa flood control. So let's respect about that. Okay? At ipapaliwanag ni Mayor Isko Moreno bakit ganun po ang kanyang explanation. Okay? Para malinawagan. Tapos, maganda rin yung mga tanong ni Banat-Bay dito kung saan pinaprangkahan rin ni Banat-Bay ang tungkol po sa issue ni BBM. So, dito natin makikita kung ano ang isasagot ni Mayor Isko. Okay? At tayo rin namang bilang isang vlogger, magre-react po tayo sa sinabi ni Mayor Isko. Kung ano ba talaga ang tingin natin kay Mayor Isko. Bumalimbing ba siya? Nagpa-safe lang ba siya? Takot ba siya sa administrasyon? Dahil tinulungan siya sa Maynila? So yan po ang i-analyze natin. Ipapakita ko itong video na ito. Okay? Mayor Isko, bumalimbing na ba? Yan ang tanong. Okay? So, bago ang lahat, bago natin i-play, i-like muna at saka i-share natin itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time pa dito sa aking channel, subscribe na kayo. Okay? Ito, panoorin natin, magre-react tayo dito. Maganda ito. Ayan. Happy na ako dun. So Mayor, napag-usapan na yan, Ghost Project na yan. Kasi ito yung tinatanong ng mga netizen ngayon. Naniniwala po ba kayo na
mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Ano yun chismis yun parang showbiz ang dating. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. But generally, like for example, I'll put it sa akin na lamang. Sa akin na lang. Actually, my point si Mayor Isko, walang ebidensya. Kasi po, galit po tayo kay BBM dahil doon sa sinabi ni Zaldico. Na ang sabi ni Zaldico, tumatanggap ng maleta si BBM, si Martin Romualdez, at iba pang binanggit ni Zaldico. Pero wala naman tayong nakita na ebidensya. Which is true. Okay? So, kaya sa tingin ko, ayaw niyang mag-conclude. Ayaw niyang maghusga ng statement o exclamation point na ganito. Kasi sabi niya walang kasalanan si Bongbong Marcos sa ngayon. Sa ngayon. Pero baka bukas makalawa, kapag makauwi na si Zaldico at meron pong matinding ebidensya, dyan natin malalaman. Tanungin natin again si Mayor Isko. Tinanong rin dito ni Banat Bay patungkol doon sa 18 ex-Marines. No? I think si Boss Dada yata. Kasi may ebidensya yun malita Di ba? Pero hindi pa malinaw. Baka gawa-gawa lang ito ng 18 ex-Marines. Nag-video lang sila. Dapat yan patunayan sa korte. So, as of now, yan ang kay Mayor Isko As of now, para sa kanya, walang ebidensya, walang kasalanan. Halimbawa lang, isang department head ko. Tapos sa department head ko may bureau. May nangalawit. Katulad kahapon, may nag-text sa akin. Kinutongan na clamping, ang bayad 900, inoperan 600. Walang resibo. Kilala niyo yun. Kilala niyo yung nag-text sa akin na yun. Kilala siyang personality. Immediately siniyasat ko. Tapos ano ngayon? Tigpak. Kasi totoo yung reklamo. So sabi ko, pag pinabayaan ko yun, yung simula sa baba, papalo kay Oli papalo sa akin. Ako mananagot as leader. Kasi under sila sa executive. Aakuin mo. Aakuin mo yung responsibilidad. Ganun ako. Pero yung ipagtuturo ko yung ibang tao, hindi ko titignan ang sarili ko, baka mamaya maligaw tayo ng landas. May kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina, yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. So magaling itong tanong ni Banatbay Tingnan natin ang reaksyon ni Banatbay kung siya po ba ay satisfied sa sagot ni Mayor Isko. Okay? May tinatawag kasing by association misa pag na-associate ka, for example si
President Marcos, pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Tama. Hindi, straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So may kasalanan na si BP dahil may picture siya sa akin. Correct. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So ang point ko is that, kung si Saldi umamin sa kasalanan niya, papanagutin niya. Papanagutin natin. Inamin niya eh. Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito, ng mali-maleta. Inamin niya. Papanagutin natin. May itinuro siya. Di kasuhan natin. Ayun. Hayaan natin, halimbawa, tinuturo niya si Speaker. Meron daw silang anong tawag niya? Connivance. Di papanagutin. Pero ako kasi, halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. So they may be guilty of something or they may be not guilty of anything. Di ba? Pero pagka ang naging basehan kasi natin, chokaran, o kaibigan, o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, lahat na tayo dali. Si BP Sara, dali. Ako, dali. Kasi kung may nagpa-picture sa akin, Nyumanyanga pala. Biyahero. Biyahero. Di ba? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainlander. Alam mo naman sa downtown. Kami, madidistinguish namin sino Filipino-Chinese, sino mga mainlander. But we are public officials. Yes. Kaya ako talaga sa totoo, sa akin lang kung yun ay applicable kay President Marcos na maaaring may ginagawa yung iba na hindi niya alam. Minsan na-associate lang siya. Yeah? Ganun din naman yung kay BP Sara. Bakit natin sasabihin dahil lang sa may litrato? May kasalanan na si BP Sara. Ano yun? Ano sinabi? Ano yung naggaybi, nagbota ng tsape ng pera kay BP Sara? Sabi lang niya yun eh. Yes. Di ba? So yung akin, ganun. Kaya, ang pinakamabisa sa ating mga Pilipino, ito naman, in conclusion, ako naman, ito lang, para hindi tayo naliligaw at hindi pumapait ang buhay natin. No? Kasi minsan, nakakainis talaga dahil nakakakonsumi, hirap na nga. Tapos ito pa, balitang naabutan mo, di ba? Tira dito, tira doon, point A to point B, 90 million. Nung hindi na-discover, point B to point A, 90 million ulit. Nung mabibisto na, ginawa pa ulit point A to point B. Pag iniisip mo yon, talaga mabibisit ka at gusto mong ilagom. Lahat na kayo, may kasalanan. Lahat kayo, walang ya. Ganun na. Ang problema noon, yung susunod na henerasyon. Yun. Kapag hindi tayo naging mainam na papanagutin yung tunay na may sala at ilalagom na lang natin sila dahil sa politika o away sa politika, wala nang tatamasahing maayos na pamahalaan ang mga anak natin. Doon tayo magkwidaw. Yun yung akin. Pero, Kaya ako, nanonood. Pinanonood ko silang lahat. At hindi ko sila hinuhusgahan. Whether si President Marcos o si BP Sara o sino mang senador na parang inakusahan na lang. Sila'y may sala na. Hindi, hihintayin ko yung pasya ng batas. Yes. Yung pagpasya ng husgado. Kasi darating ang punto, ang lahat ng bagay may katapusan. May tuldok yan. Kaya yun ang akin dyan. Yan ang posisyon. So Yorme, sa personal na kapasidad mo, itong mga balitang kumakalat, 18 Marines, meron na silang mga ebidensya, pictures na Eto na ha. Alam naman natin yung legit naman talaga itong mga ebidensya ng 18 ex-Marines. Kasi si Yorme inopen up niya na ayaw niyang maniwala kung walang ebidensya. Itong 18 ex-Marines,
harap-harapan itong mga ebidensya na ito. Ito yung sagot ni Yorme tungkol dito. Nasabi nila, ay sinasangkot nila yung magpinsan, pati si Zaldico. Sa personal na capacity mo, do you put weight doon sa kanilang mga ebidensya or sa kanilang inaakusa? Meron kasing tinatawag na occupational hazards. Katulad kami, maaring akusahan na lang ako isang araw. Kayo, ikaw, na MBI ka. Inakusahan ka na lang bigla. Di ba? Di ba ang sakit masakit ang pakiramdam. So it can happen to us, all of us, in our profession. Kaya ako hanggat maari, sa gulo ng mundo, sa hirap ng buhay ng tao, kung talagang halimbawa, ikay may hawak na ebidensya, instead na i-press con mo, pile mo ng kaso. I-file mo talaga. Ituluyan mo at hayaan mong husgado ang magsabi kung ang hawak mo ba'y mabibisa. Kung ang akusasyon mo ba'y tama. Kasi that's the way. In a civilized world, in a civilized time, we must be guided by law and order. Because politics is part of government. And I cannot allow my grandchildren someday. So, ang point niyang, ibig niyang sabihin na, yung 18 ex-Marines, ang dapat sanang ginawa ng 18 ex-Marines ay kinasuhan nila yung nasa ebidensya nila. Sino yung nasa ebidensya? Kung maalala po natin, nandoon po si Stella Kimbo, si Trillanes, si Dilima, sino pa? Di ba? Dami yun, di ba? Daming nabanggit doon. Kasali ba si Torre? So kung meron ang 18 ex-Marines, kung sa tingin nila meron po silang hawak na mabibigat na ebidensya, para kay Yorme dapat kasuhan. Kasuhan nyo. At let the justice system, let the law at ang konstitusyon natin, ang batas natin ang humusga kung guilty or not guilty. Yan ang point niya, yan ang point niya. To see we in government keep on accusing each other every now and then of something else or bad things just for the sake of destroying one person or pulling somebody's feet para ikaw ay umangat. Tapos nasa laula na ang pamalan. Hindi pwedeng pumalpak ang gobyerno. With all honesty. Hindi pwedeng pumalpak ang leader. Kasi nakasalalay dyan ang buhay ng tao. Sa pang-araw-araw, pambukas, at pangmatagalan. Kaya ako, ngayon, pinanonood ko lang because we can learn from these mistakes, situation, or incident in our life. So that in the next generation, in the future, we can assess it properly. For the meantime, I will let the natural course of law apply its own So, Yorme, you're not saying na totally clean si Presidente Marcos? ang tanong ko nga, hindi ko nga masasabi kung ako, baka mamaya may kumakalawit din sa City Hall. Nang hindi ko pa alam. Ako ito yung analysis ko kay Yorme. Ano ang basa ko kay Yorme? Bumalimbing na ba siya? Ito yung basa ko sa kanya. Si Yorme, sa tingin ko ang mga sagot niya dito, ayaw niyang ma-disappoint si Bongbong Marcos. Kasi itong administrasyong Marcos ngayon, malaki po ang itinulong ng mga taga Maynila. Okay? And ang balwarte po ni Mayor Isko ay yung Manila lamang. So ang ibig niyang sabihin, wala siyang karapatan para
sumali sa away o mag-criticize man ni BBM na guilty or not guilty sa corruption si BBM, kasi sa tingin ko si Mayor Isko nagpa-safe siya eh. Alam ko, si Mayor Isko, ang utak niya, meron talaga niyang opinion. Pero hindi lang niya masabi. Kasi he is a politician. Okay? He is a politician. Alam ni Mayor Isko Moreno ang laro ng politika. Kasi kung aawayin niya itong administrasyong Marcos, ibabanatan rin naman ito. Hindi na matutulungan ng administrasyong Marcos. Oh, 'di ba? Kung ma-observe ninyo, there are lots of series of events na laging bumabalik si BBM dyan sa Maynila at kasama si Mayor Isko sa kanilang mga programa dyan, events, na tumutulong talaga ang administrasyon kung ano man ang request ng administrasyon dyan sa Maynila with Mayor Isko. Okay? So, ako naiintindihan ko na lang si Isko eh. Politika eh. Hindi kagaya ng mga Duterte na kung ayaw talaga nila sa administrasyon, talagang sinasabi ng mga Duterte. Pero si Mayor Isko, sa tingin ko, he don't want na awayin niya ng awayin ng administrasyon o hindi man nga kahit kaisa hindi siya nag-criticize because alam niya na hindi naman sila kalaban sa kanilang mga trabaho. O, mayor siya, presidente yung isa. Balwarte ni Mayor Isko, Manila lang. Balwarte ni BBM, yan, sa national. 'Di ba? Local siya, national. So, what's the point if sasali siya sa away? Okay? Yan ang point ni Mayor Isko. So, naintindihan ko. Ayaw niya kasi kung ang isang mayor at presidente walang magandang relasyon, sa tingin rin ni Mayor Isko, it will have a bad effect on the city of Manila. Kawawa rin ang Manila. I have 20,000 people under my command. At totoo yung sinabi mo kanina, Banat. Yung same logic. Pag may isang nangalawit sa kalsada ron, yung alam, nangotong na lang. Nangotong na lang. Pananagutan ko sa taong bayan yun. O ngayon, pabaligtarin ko, palalakihin ko. Beri mo, presidente ka? Ilang rehiyon? O regional director? Provincial director? LGU director? Secretary, assistant secretary, and their offices. So, mahirap bantayan. Mahirap talaga bantayan. But it doesn't mean we have a bad president, we have a bad vice president, Senate, or Congress. It may, at some point, di ba? Across, even mayor like us. Hindi naman ako perpekto. May mga pagkukulang din ako sa buhay. But ang importante, maramdaman ng tao na may gobyerno siyang masasandalan. More than anything else. Narmimit na lang ako. Sure. Kung meron kang gustong sabihin kay President Marcos, meron kang gustong sabihin sa kanya, Ayo, marami pa ako sinasubmit eh. meron kang gustong sabihin, meron kang Okay. gustong sabihin sa kanya. Ano yun at bakit? Ay, yung aking mga pangarap para sa mga taga Maynila. Lagi ko sinasabi pag I have opportunity. Marami akong marami akong nakalinya para sa mga taga Maynila. And I was like taking opportunity, and even I will do the same with Vice President Sara. Kung may pera halimbawa may pera si Vice President o si Senator, Senate President, yung may pondo sila, halimbawa, hihingan ko rin. Ipe-present ko rin yung programa ko. Kung meron man ako sasabihin, ipanghihingi ko pa rin yung mga taga Maynila. Yun, tayo, ipanghihingi ko kayo. Anong makabubuti para sa inyo? Ikaw na isa sa 2 milyong Manileño. Pero alam nyo iano ko lang muna kasi ngayon sobrang polarized talaga ang ating bansa. Sobra. Oh, sobra. As in, sobrang polarized nga. Pati kami sinisisi.
Sinasabi dito na Kesyo, bakit daw kami pumapabor sa iyong opinion? Hindi kayo Ipa- pumapabor, Oo. tinatanong nyo lang ako. Ipaalala lang natin, tayo po ay nagtatanong lamang kay Yorme. May iba kaming opinion, nananatili pa rin ang aming opinion na ang mastermind ng lahat ng korupsyon na ito, walang iba kundi si Marcos. So, yun ang aming opinion. Kung iba man ang opinion ni Yorme, Oh. Tama. opinion niya yun. Tandaan ninyo, ang bansang Pilipinas ay marami ho itong kanya-kanyang city. Marami tayong kanya-kanyang abalahin. At si Yorme, ang abalahin niya, Maynila. Wala na siyang ibang abalahin kung hindi Maynila. At ako din naman, magagalit din naman ako bilang isang Manileño kung yung kanyang mga constituent ay hindi niya nabibigyan ng tulong. If sabi nga ni Yorme, if the only way para baka tulong siya ay through humimod, gagawin niya. Kasi nga para sa mga taga Maynila. Kung gusto nyo na maano yung mga sinasabi namin about sa korupsyon, doon kayo manood sa mga YouTube channel namin. Oh, dito kasi Dito kasi nagtatanong opinion kami. ni Yorme. Oo. Oo. Dagdagan ko na rin na ako agree na si Bongbong Marcos ay guilty. Oh, dediretsuin natin kasi baka sasabihin Sa tingin ko 'yun. Kaya lang hindi ako bisita. Hindi naman ako tinatanong eh. Tama. Ako tanungin mo ngayon tungkol kay Bongbong. Sige. Magnanakaw Tingin mo ba pa may siguro. laman yung bigas na binuhat niya? 10 kilo. 'Di ba? 10 kilo yun. Hindi, tama ho yun ha. Kanya-kanya kami ng opinion. In fact, noong kanina yung sinaabay kayo kung nanonood kayo nung umpisa, tinanong talaga ako ni Banat, sabi niya, pwede ba kitang tanongin kahit ano? Anything under the sun. Kasi may guess kayo. De, sasabihin ko yung aking paningin o paniwala. And most of it, yung sinagot ko, experience yun. May ano na yun, may karanasan. Insidente yun sa buhay natin. Pwede naman magkaibigan kayo ng iba opinion kasi sa katunayan yung kasamahan ko, kaibigan ko, yung vlogger nandun yun eh. Nandun yun sa kabila. Yung di ba? Pero magkaibigan, hindi naman yung anak ko nga dilawan eh, alangan namang awayin ko yun. O sige, ito, isang tanong lang patungkol sa Maynila. Kasi alam naman natin na noong nakaraang eleksyon, Talagang live may nanonood. Oo. Nakakatuwa to itong eleksyon, Ayan. Happy na ako doon. Ito yung second part. Anak ko tumakbo na eh. Kasi Mayor. pangit mo. Tatakbo ko ulit. Ayun. Mayor. Mayor, wag mo na pakawalan yan. Hindi na, todits na lang ako. Bali, Promise. Mayor, meron ko mga term pa. May awaan Diyos, may 2 term pa ako. Tapos anak mo naman. Hindi na. Kasi magkamukha naman kayo eh. No, it's not for me to decide. Marami naman akong mga kasama ngayon na naglilingkod. Katulad nung ginawa ko dati na maaari naman silang humalinhin. Nasa Kamusta- tao naman yan. Kamusta naman kayo yung dating mayor? Okay naman, nagkita kami nung birthday ni Boss Danny. Nagbisita ako sa Puntod. Nagkita kami ng Ninang, nagkita kami ni Roland Valeriano, ni dating Mayor Hani Lacuna, at saka si Pogs Abante, o si Princess Abante. Ayun, nakita ko sila lahat sa Puntod. Kasi boss ko yun, yung nakalibing. Birthday niya, mayor ako eh. Sa South Cemetery. Hindi nagsisigaw. Ha? Hindi naman nagsisigaw. Hindi naman, very ano naman, very warm naman. Very warm naman. And Ano naman yon, mga nakapag-aral naman yung mga yon. Mas maganda ang pakikitungo naman nila sa akin sa pagbisita ko sa tatay nila. In fairness, I have to give it to them. And congratulations, Yorme. So far, yung sa buong NCR, ikaw yung pinakamasigasig talaga dito. Talagang tinututukan yung kriminalidad. Congratulations oo. sa pagkakahuli. Napakarami sunod-sunod eh. Oh. Hindi, ako naman hindi naman ako nagkukulang ng paalala. The city government of Manila will never be perfect government. I cannot Si Jesus lang ang perfecto. But one thing for sure, habang sila'y pinapaalalanan ko, kung makikinig, thank you very much. Kung hindi naman, pag ginawa nila sa Maynila, magtago na sila sa lahat ng kuweba.
Wepax ang nanay nila. Kasi talagang desidido kaming galugarin ang buong Pilipinas. And I don't mind apprehending and catching them within a few hours, one day, 1 week, 1 month, 2 years, 5 years. Basta mananagot. Pag ginawa ninyo sa Maynila, sigurado, hahabulin namin kayo. Susunugin ko lahat ang piso ng kaban ng bayan. Mapapanagot lang yung mga gumawa ng krimen na nakapang-api sa pag-aari ng tao, nakapag-abuso sa pag-aari ng tao, o nakapanakit ng tao. O at minsan nakagawa pa ng karumal-dumal na krimen. Kailangan managot. Pinipilit ko naman na magkaroon ng certainty in the city of Manila. Ngayon, minsan nakakatsamba kami. Naiiwasan. Pero madalas sa hindi, pagka ginawa nila sa Maynila, is just a matter of time, makakalawit namin. Tingnan ninyo, if you will Google it, you check the YouTube, no? Naalala mo yung isang, nanalo na ako mayor pero hindi pa ako nakaupo. May isang TNBS na sinaksak sa loob ng taxi niya sa Okada ba yun o sa ano. Tapos 2 buwan nang hindi nakikita yung almost 2 months nang hindi nakikita yung biktima. Di ba pagkaupo ko, I think 3 days o 4 days pa lang. Sumuko sa akin yung mga suspect. Pagkasuko, sabi ko, pwede ba, total, inaamin nyo naman na, pwede ba ako makisuyo para makapiling naman ng kanyang mahal sa buhay yung mga labi ng biktima, ituro nyo sa amin. Pumayag sa akin. Di mangyari ba, inintrega ko sila sa kaibigan mo na NBI. Yan. Namalala na naman yun. Dinala ko doon. Kasi sila na may tangan ng kaso pinadala ko sa NBI. Natuwa naman ng NBI. Overnight lang. Nakuha sa Nueva Ecija yung bangkay. So ibig sabihin, yes, we will do our best in our own little way. Kaya sa mga manonood, hanggat maaari, una, siyempre, yung mga tulongges, magbagong buhay na kayo. Kung hindi naman, wala naman ako magagawa. Pero, pag ginawa nyo sa Maynila, not worth it. We'll go after you. Yorme, may issue dyan na yung tungkol sa mga, di ba, yung nahubad, na naglalakad-lakad sa kalsada, mga tambay. May mga issue na ito daw ay anti-poor lang. Kasi napakarami pa rin daw ngayon sa Malate, especially sa Malate, na mga illegal na mga Koreano na nagdodroga sa loob ng mga JTB, KTB. Ay hindi sila pinupuntirya, pero yung mga nakatambay lang, sila pa ang pinupuntirya. Parang ang iniisip tuloy ng iba, bago kami yung hulihin ninyo, na nakaubad lang naman kami, wala naman kami ginagawang krimen, bakit hindi unahin yung mga galugurin nyo yung mga club doon, na kung saan, doon mismo sa loob ng club, tumitira sila. Good point, no? Banat, mamaya, pwede ba i-tip mo sa akin kung saan yung club na doon tayo mag-club? Oo. Hindi ko ito tolerate yun, lalo na droga. Alam mo naman, mapagpanting din ang tenga ko pagka usapan ay droga. But with the new rules about mga nakahubad, hindi ko masyadong iniintindi yun nowadays kasi nasa krisis tayo. Mas inuuna ko muna, paano ko ba maitatawid, maiibsan, mapapagaang yung hirap na dinaranas ng tao sa kasalukuyan dahil sa krisis. So more than anything else, ako ganoon. Ngayon, halimbawa naman, if there is right information about they're doing it in Manila, itong mga Koreano o Banyaga o Pilipino, kahit sino, isulat mo mamaya sa akin yung kakalawitin ko yan. Hindi, we are certain about our rules. We try to be certain in as much as we can.
But yung mga hubad-hubad, hindi ko masyado pinapansin except yung 55-55. Ordinance 55-55. Yung magiinuman sa kalsada na walang permiso. Kasi minsan pinapayagan naman natin, lalo na kung may mga birthday, dala ng may hirap yung kapitbahay, yung mga kababayan kong iba, sa labas na lang sila naghahanda. Una, mainit sa oblo, sa eskinita. Ako, I grew up with them. Di ba? Tayo, eskinita, lalabas ka talaga eh. Doon maghahanda, magte-tent. Tapos maya-maya, alam mo naman ang Noipi, kakaraoke. Habang nagkakaraoke, tumatangga. Yun naman, nag-aastama sila ng permiso. Kasi hindi naman pwedeng overnight. But, like, hanggang madaling araw, yung ngalangalan nila, binubuga pa nila kasi nakakapamerwisyo naman ang kapwa. Other than that, hindi ko masyado siyang pinagkakaabalahan ngayon. Curfew at 55-55. Yung curfew, kasi iniiwas ko naman yung mga bata sa posibleng mabiktima ng, alam mo, away bata, away kalsada, away kapitbahay, o kaya baka mamaya may mga masamang loob na itong mga minor de edad nasa peligro de ora, nasa kalsada pa. So, in our own little way, being a father of the city, we wanted to extend our love and understanding and care sa ating mga minor de edad. Yorme, maraming nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. One, medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain nyo na ba yun? Wala akong ganun. Action Demokratiko ko eh. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-labang kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko, Olats, no? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ay, ganun lang kasimple. Di tapos na. Tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. Doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naolats ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue ng sibuyas, asukal. Naalala niyo yun? Yung mga unang... asukal asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinudot sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto eh. Demokrasya yun eh. Tapos na ako. Wala kayo narinig. Mangyari ba, naalala nyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, bumalik ka na. So I listen to, salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako sumisan pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig o Makati. Ang Manila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Or
may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa Office of the President? Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Yan. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. No? Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Oh. Makikipagtulungan din ako sa presidente in that future. Or let's just say, another person, para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero kwentuhan na lang. Usapan lang. Di mangyari ba, makikipagtulungan din ba ako? Yes. Pagpalagay natin si Leni Robredo, naging presidente, tumakbo, naging presidente. Makikipagtulungan ba rin ba? Makikipagtulungan ako. Pero Yorme, Kumbaga, generally, I will do the same whoever sit in Malacanang because one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong hihingin ko. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan, then so be it. Hindi ko ipanghihimod, pagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babango sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Pero, kung taong bayan ang pag-uusapan, bakit hindi? Why? Tumakbo ako, salamat sa Diyos, sa tao, nanalo, para maglingkod. Hindi para makipag-away. Correct. Yun ang aking obligasyon. Now, I may be wrong about it. Then, if that is wrong, I'd rather be wrong. Addressing 2 million mouth. Especially ngayong krisis na ito. Yun ang punto ko lang So dyan. talagang ang focus nyo yung mga taga Maynila. Parokyal. Pag tinignan mo to sa mga politiko, yung analyst, masyadong parokyal yung mindset ko. Because, wala naman akong pakialam sa kanila sa taas. Diyan na lang kayo sa ibabaw. Magsabunutan kayo dyan. Basta todits kami. Hindi to. It's not because I don't care. It's just that may kanya-kanya tayong boxing. Tapos may kanya-kanyang arena. Jay. Si Mayor, si Chua, kamusta na kayo? Okay naman. Si Joel went to me and with his man enough. Went to me with Erwin Cheng. Mga non-party mates ko to nung nakaraang eleksyon. Pero mga atabs natin yan nung araw. Kaya lang, masaya naman ako. Nagtagumpay sila sa buhay, di ba? Tapos ngayon, napawalay sila sa akin nung nakaraang eleksyon. Siyempre, hindi mo rin masisi dahil atabs din natin yung naging mayor. Pero, naghihingi naman sila ng pasensya. Ako naman, bakit hindi? Si Jesus nga nagpatawad eh. Pero Yorme, Sino pa kaya ako? Pero, may daw yun. May daw yun. Tinuluyan ko pa rin yung mga dapat kong itama. Nakita nyo naman. Wala naman so nagbago. ngayon existing yung, kasi di ba may nakita kayong mga katiwalian na nangyari. Nagdemanda kayo. Nakademanda yun. Yung So tuloy pa rin yun. Nakademanda yun. Hindi naman matatapos yun. Pati yung yung mga naging kasapakat doon sa
pamiminsala ng pera ng Maynila. Yes. Nakademanda yun. Because, kasi sabi ko, di ba, nung naalala mo yung, State of the City address, I will dedicate 98% of my time recovering fiscally and physically the city of Manila. 2% of it or 5% of it will go after them. So, ibig sabihin, ginampanan ko yung tungkulin ko, hindi siya pag-aakusa. Akusa lang, yung laway-laway lang. Technical, nakakuha kami ebidensya, pinail namin sa ombudsman. May isa nakapile sa ombudsman, isa nakapile sa korte, regular court. Ang dami nila. Nakakaso yan. Nakakam